Hi guys! Welcome back sa ating 30-ish Days in Japan series. Andito tayo ngayon sa Tokyo. And for this episode ay mag-i-interview tayo ng mga kababayan nating Filipinos na nagta-travel dito sa Japan. Kuhain natin yung opinion nila kung ano ba yung tingin nila sa Japan and sa Japanese culture. Ano nga ba ang pipiliin nila sa dalawa if given a chance to be reborn? Filipino or Japanese? Watch until the end of this video kasi mamimigay tayo ng Coldplay tickets sa isa sa ating may interview. Yung concert ay gaganapin, of course, dito sa Tokyo Dome, Japan. Kung ready na kayo, let's go! Ano sa tingin niyo yung magandang trait ng Japanese na magandang ma-adapt ng mga Filipino? Magalang. Magalang. Tsaka Malinis. 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 Tsaka yun nga, magalang sa customers, ganun. Ano sila, parang masyado silang hospitable in terms of ano. Kasi siguro dito sa Tokyo, madami kasing tourists. Madami ako. Tama. I-adapt ng Filipino kasi I think it's just the environment. So, disiplinado yung Filipino, I can say. Pero, yung mapagbigay. Mapagbigay. Kasi mas nakita ko yung extra mile nung yung when it comes to pagiging helpful. Kasi meron tayong traits din na helpful. Yes. Pero parang mas helpful sila. Parang, para sa akin, mabait naman ako. Pero parang mas mabait sila. Parang ganun. Oh, yung pagiging ano nila sobrang, ang tawag dito, yung polite. Oo, tapos on time sila talaga yon. Kasi tayo, laging 1 hour late. Filipino tayo. At yung mass transport dito, ibang klase. Sana, pangarap ko maging ganun sa atin one day. Ako for me, siguro yung sobrang punctual nila, tsaka yung sumusunod talaga sila sa manual. So parang pag sinabi left side ka lang, dapat nandun lang talaga sila. Tapos gustong-gusto ko din yung attitude nila, yung working ethics nila, as well as kung paano sila maging very welcoming sa mga tourist. Even though minsan yung iba hindi kayang mag-speak ng English, tinatry talaga nila yung best nila para makatulong or makausap ka. Siguro po yung kapayapaan po dito kasi ano po kasi dito kaysa po sa Philippines, tahimik po dito. Hindi po sila nagbabother ng mga tao. Walang sumisigaw sa Opo, wala pa. Hindi po nagkakaawayan dito. Kahit abuti ka ng hating gabi, walang mangyayaring masama sa hindi ka matatakot. Kahit na nakakatakot. Yes! Oo, nakakatakot. Yeah! Pero sobrang alam mong walang mangyayari. Ano na lang, yung pagiging proactive na lang siguro ng Japanese kasi tingnan mo yung paligid na dito sa Japan is sobrang advanced nila. So kahit kumbaga dito nga lang ako nakakita ng escalator na lumiliko eh. As in, nakakita ko ng escalator na lumiliko, sa Pinas wala. Ayun. Pero hindi ko naman syempre pwede i-compare. Ayun. For me, it would be yung pagiging fast-paced and efficient kasi like tayo, I would say we are more laid back compared to Japanese people, and Japanese people are always efficiently using their time para to get to the place that where they have to go and be more productive. So yeah. I agree with what he said. Yung para lagi silang on the go, and aside from that, I really appreciate that they're very respectful and honest with kahit sa turista, kahit actually di kami nagkakaintindihan kasi may language barrier. Talagang tinatry nila i-explain lahat para lang maging kunwari maging worth it yung binabayad namin or yung service nila. Ano naman yung magandang trait ng Filipino na maganda namang ma-adapt ng Japanese? O yung pagiging hospitable natin sa mga visitors. Mas welcoming tayo eh. Parang nagugulat sila masyado tayong at home. Sila kasi hindi sila ganun. Siguro yung adaptive mechanism ng mga Filipinos. Parang pag Filipino ka kasi kahit saan ka magpunta, parang bahay mo na siya, di ba? Sobrang masyado tayo mabilis mag-adapt sa mga environment. So isa yun sa mga magagandang traits na masya-share natin sa kanila. Pagiging family-oriented kasi yung mother-in-law ko kasi may husband siyang Japanese. Ang nakikita ko kasi sa kanila, hindi sila ganun ka-family-oriented. Pag lumaki na yung mga anak nila, bahala na sila. Hindi katulad sa Philippines, very close-knit yung mga relationship ng family. So, yun siguro yung magandang ma-adapt. Kasi parang pag lumaki na, maging na sila, parang matanda na, old age na, hindi na sila masyadong pinapansin ng mga anak nila. Nakakalungkot. Ayun. Kaya siguro yun yung gusto kong ma-share sa kanila na trait.
Siguro po yung pagiging yung makabayan, hindi ko alam pa paano siya i-describe, pero yung makabayan, for example, nakilala mo na siya na is Filipino or is Japanese, you will approach them. Like, yun din, helpful din, tsaka very accommodating lalo. Accommodating. Mas accommodating. Mas accommodating, hospitable and all that stuff. Yeah. Yung hospitality, although meron naman na sila, they are trying na mag-reach out or kahit na i-guide ka pa rin. Pero kasi due to language barrier, ang hirap pa rin eh. So siguro yung part na yun. Hospitality. Actually, ganun din siguro yung sagot ko. Yung pagiging hospitable ng Pinoy. I guess it's just iba lang yung hospitality ng mga Pilipino, to be honest. If you go outside of the Philippines, iba pa rin talaga eh. But I would say they are also hospitable. It's just that Filipinos are just on a different level, I would say. So Yeah, parang kunwari ang Japanese kasi parang I've read na sila mas mahiyain sila. Especially kasi yun nga din sila masyadong ma-English. Tapos tayong Pilipino naman we are too welcoming, especially sa other nationalities. So yun siguro din yun makukuha nila from us. Yeah. Do you think in general sino ang mas better person, Japanese or Filipino? Magiging bias ako pag sinabi kong Pero para sa akin, syempre, Pinoy ako. Pinoy pa rin, di ba? Number one pa rin Pinoy. For me, tayo natin ang bandera ng Pilipinas! For me, I think pag being polite, in general po ba? In general. Yeah, in general, I think hindi siya mababase sa nationality ng isang tao. You know, pagiging polite and pagiging mabuting tao is something na choice mo regardless of your nationality. So both Filipinos and Japanese, pareho silang may pros and cons, nakadepende na yun sa tao. Tricky. In general, I would still prefer to be a Filipino person pa din kasi they're more, I don't know, it's just different, more happy, I guess what I would say. Yeah. Cool. For me naman, parang it's multifactorial na there are some aspects with Japan and its culture and its people na magugustuhan mo. Kaso being a Filipino itself, ako mismo, being a Filipino myself, I really appreciate na parang yung upbringing sa atin, yung culture natin, yung traditions natin, yung moral values natin na kung isipin, parang we have this, yung religion is very different na sila, more on the Buddhist side, tapos tayo Christian. Tapos, ayun, basically yung upbringing natin, iba siya. So, kung ako papiliin, wala akong pipiliin. Either way, parang okay lang sa akin. Pero, ayun, as a Filipino, na-appreciate ko rin naman siya. Pero kung mamili, both siguro. May kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong traits, personalities. And siguro pag nagsama, ayun, pwede tayo mag-share ng mga magagandang qualities sa kanila and same with us. I would say Pinoy pa din. Pinoy pa din. In terms of paano ko ba sasabihin? In terms of siguro adaptability sa environment, siguro Pinoy. Filipino, love your own. It's Filipino pa rin. Kung marireborn kayo in your next life, would you prefer to be a Filipino or would you prefer to be a Japanese? Pinoy pa rin. Siyempre, dakilang lahi, Filipino. For me, if I'll be reborn... High school sa Japan. Wait lang. I think, siguro kasi, everything has happened for a reason. So, kung dito ako binigay ni God, Filipino talaga yung nationality ko, I'd be thankful for it. And to be able naman na mabuhay and to live the life na meron ako ngayon is already a big thing. So if marireborn ako, I'd still be a Filipino. Same lang rin po. Pag marireborn po, pipiliin ko po maging Pilipino kasi doon na po ako na yun na po yung kasanayan. Si Mami ulit yung Mami. Ako pa rin. Easily Filipino. Yes. Because it's fun to be a tourist here. I've been here a couple of times. But if you try going solo and just trying out, looking at the people, how they live, I would still prefer na yung buhay ko sa Pilipinas, which is more happy, I would say. Yeah. Based lang rin sa nababasa ko, it's really different kapag tourist ka dito and kapag nag-work ka dito. So ako, mas Filipino pa rin. Okay. Hirap kasi pangarap ko rin mapunta dito eh. Pero sige, at least I'm Filipino now, so why not
reborn as a Japanese, di ba? Yeah, so Japanese. Ang hirap naman. Parang magiging bias ako. Pero, ikaw? For me, siguro since I already experienced yung pagiging Filipino, well, kung may chance to be reborn, edi other Ano naman, other nationality, no? Siguro naman. Japanese. I would still prefer Pinoy. How about you? Pinoy na pinanganak sa Japan. Kasi ang ganda ng place ng Japan eh. Yes, indeed. Ang ganda ng place ng Japan. Although I still love Filipino culture. Yeah. Coldplay quiz na tayo. Coldplay quiz. Coldplay questions na tayo. Quiz na tayo. Oh! Coldplay quiz. So, for a chance to win two tickets. Yeah. So, first question is, sino ang lead singer ng Coldplay? Si Chris Martin? Chris Martin. Chris Martin po. 15 seconds. Can you give me 5 songs of Coldplay? Adventure of a Lifetime? Sky Full of Stars. Viva la vida. Yellow? Yellow. Paradise. I'm not sure, Viva La Vida. Here for the Weekend. Up and up. Yellow. Princess of China? Clocks. Yeah. Last one. Sky full of stars. You won 2 tickets! Domo, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu! Enjoy! Narinig nyo ang pulso ng ating mga kababayan, and it seems to me na Japan is really close to our Filipino hearts. At the same time, also proud kasi I learned that we as Filipinos generally value our own culture as well. The hospitality in both cultures are unmatched and sobrang hirap ikumpara. So whether you are Japanese or Filipino, I believe na you would agree with me when I say na we can learn a thing or two from each other. Kayo ba? Nag-agree ba kayo sa mga sagot ng ating mga kababayan? Let me know sa comment section. I hope you learned something from this video as well. Kaya thank you for watching, and please don't forget to like, subscribe, and share this video. I will greatly appreciate it, and it will help me make similar contents in the future. Sayonara for now, and see you on the next one. Bye! Tokyo